Magandang araw po sa lahat ng ating mga tagapanood. Welcome to another episode of the Capital Updates. I am sure marami po sa atin ang excited na makibalita sa lahat ng mga pangyayari dito sa loob ng Kapitolyo. Kaya naman hindi ko na patatagalin pa. Una sa ating mga balita ay ang naganap na First LGU Summit on Tuberculosis noong September 1, 2014 sa Social Hall dito sa Provincial Capitol Complex. In observance of the long month last September, ang Integrated Provincial Health Office or IPHO sa pamumuno ni Dr. Alinadir Minalang ay nakipagtulungan sa ating provincial government para ipatupad ang campaign for a TB-free Lanao del Sur. Dinaluhan ito ng mga regional, provincial, municipal and barangay officials na nagkaisa sa pagsuporta dito sa adhikaing pangkalusugan. With the theme, Strengthening Alliance with the LGUs Towards a TB-Free Lanao del Sur, ipinaalam ng ating gobernador through the representation of Board Member Fiat Macarambon na maaasahan ng IPHO at ng ating probinsya ang kanyang patuloy na suporta sa pagprotekta ng kalusugan ng mga mamamayan sa Lanao del Sur. In fact, nagbigay ito ng kalahating milyon para maipatupad ang Provincial Ordinance on TB na kanya ring nilagdaan kasama ang mga miyembro ng iba't ibang local government units. 2 araw makalipas ang TB-Free Summit ay naganap naman ang Provincial Women Council Organization. Sa pakikipagtulungan ng provincial government with its active CSO partner na LDSPC or Lanao del Sur People's Council ay naorganisa ang mga opisyal na bubuo at magre-representa sa Provincial Women Council. Last September 28 ay ipinagdiwang natin ang 114th anniversary ng Philippine Civil Service Commission. Nakiisa ang provincial government sa celebration sa pamamagitan ng pagdaos nito ng 3-day Capital Sports Fest. Nagsimula ito sa kick-off ceremony sa Capitol Gymnasium with our special guest CSC Field Office Director Maribel Alejo. Nagkaroon ng mga palaro tulad ng parlor games, basketball, volleyball at marami pang fun activities that brought the employees closer, promoted camaraderie, and of course, physical fitness. This year's anniversary theme was Tapat na Serbisyo Alay Ko dahil lingkod bayan ako. Madako naman tayo sa Second Red PB or Regional Economic Development Planning Board na ginanap sa Sulu Rivera Hotel, Quezon City, Manila. Present during the meeting were Regional Governor Mujib Hataman, Regional Vice Governor Harun Al-Rashid Lucman, ang ating mahal na gobernador na si Honorable Mamintal Adyong Jr., Executive Secretary Attorney Liza Alamia Masuhod at iba pang mga opisyal sa ARMM. In a 15-minute video presentation, naibahagi ng ating gobernador ang mga latest na updates sa mga programs and projects na kanyang nasimulan, natapos at naipatupad. Red PB is particularly held as a means of monitoring the different agencies' compliance to transparency seal and governance conditions. Heto po at ating tunghayan ang presentasyon ng mga initiatives ng ating governor for delivering public service that not only embodies his 7-point agenda, but most importantly, the conditions of good governance and transparency seal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Si Governor Mamintal Bombit Alonto Adyong Jr. ay mahigit 7 taon nang nanunungkulan bilang isang gobernador sa lalawigan ng Lanao del Sur. Sa kanyang pangatlong termino, ano-anong mga proyekto at reforma ang kanyang naipatupad para sa patuloy na pagpapaunlad ng Lanao del Sur? Ano-anong mga batas, programa at hatikain ang kanyang naipalaganap sa probinsya? Ayon na rin sa kanyang buong pagsuporta sa panata ni Presidente Aquino na matapat na pamamahala gabay ang daan na matuwid. Anong mga benepisyo ang kanyang naihatid para matulungan ang kanyang mga kababayan na guminhawa at makaangat sa buhay? Atin pong alamin sa maiksing paglalahad ng datos ng mga proyektong natapos ni Governor Adyong. Dahil isa sa mga paunahing sangkap ng proseso sa pagkamit ng maunlad, masagana at mapayapang lalawigan ay ang pagpapatayo ng mga infrastruktura para sa mabilis na pag-usad ng bayan. Sinikap ni Governor Adyong na palagyan ng mga daan, tulay, at mga gusali ang mga lugar na nangangailangan nito. Tulad halimbawa ng construction ng Mapandi Bridge na makakatulong sa problema sa trapiko sa Marawi. Rehabilitation Piagapu Road, concreting of Buot Milaya Katutungan Road, concreting of Dadsaan Ramayan Buadipuso Buntong Road at marami pang iba.
Pinaganda rin ni Governor Adjong ang opisina ng Bangsamoro sa lalawigan ng Lanao del Sur. Tuloy po kayo sa makabagong anyo ng New Capitol Complex. May air-conditioned mosque po tayo at tanggapan para sa pag-ibig, GSIS, Human Rights, TESDA, Office of the Muslim Affairs, at COMELEC para hindi na lumayo pa ang publiko sa pagproseso ng kanilang transaction sa iligan para sa pag-ibig, GSIS, at iba pa. Bukod sa mga bagong pasilidad, ipinapatupad po ni Governor Adjong ang anti-smoking campaign dahil 100% smoke-free facility po ang Kapitolyo. Compliant din po tayo sa accessibility law sapagkat meron din po tayong ramps or rails for toilets and building entrance for pregnant women, persons with disabilities, and elderly. Sa kalusugan, pinunduhan ng kalahating milyon ang Integrated Provincial Health Office para sa isang buwang awareness and prevention program, strengthening alliance with the LGUs towards a TB-free Lanao del Sur. Una siya sa lumagda sa Provincial Ordinance on TB noong nakaraang First LGU Summit on Tuberculosis. Kasabay rin ng programang ito ay ang libreng bakuna kontra tigdas. Kaakibat ang IPHO. Layunin nito ang mapabakunahan ang 95% ng mga batang may edad 5 pababa para ligtas sila sa sakit ng measles, rubella at oral polio vaccine. Nagkaroon din tayo ng annual mobile Hajj vaccination para sa mga kapatid nating for Hajj, para malusog ang kanilang pangangatawan para magampanan ang pilgrimage to Mecca. Maliban dito ay mga samot-saring mga serbisyong medikal na kanyang mga naitulong tulad ng continuous medical missions sa iba't ibang munisipyo na bumubuo sa Lanao del Sur. Ito ay ang medical, dental, optical missions. Libreng pagpapacheck-up, pagpapabunot ng ngipin, libreng gamot, at libreng eyeglasses. Kadalasan pa may free surgical services at tuwing bakasyon, Operation Tulip para sa mga batang lalaki. Nagbibigay din siya ng financial assistance or hospitalization subsidy for indigent patients. Sa edukasyon, hinarap ang lumalaking numero ng mga out-of-school youth sa ating rehiyon. Kaya naman by partnering with the National Youth Commission, na ilunsad po ang Abot Alam program noong April 15, 2014 para makamit natin ang 0% out-of-school youth by 2016. Naglaan si Governor Adjong ng kalahating milyon para dito. Meron ding tulong pinansyal sa mga magagaling na mag-aaral pero kapos sa pangmatrikula. Meron ditong mga graduate ng SUMA at magna cum laude na kasalukuyang nag-aaral ng medisina. Meron pang mga tinutulungan makareview sa pag-aabogasya tulad ng youth leader na si Abdul Alibasa. Meron na rin silang boarding house, travel, at book allowances. Hindi lamang edukasyon ang pinapahalagahan ni Governor Adjong, pati na ang ikabubuti ng profesional na aspeto ng pamumuhay ng mga taga-Lanao del Sur ay kanya ring prioridad. Meron na po tayong free civil service review and free let review sa mga gustong maging guro. At dahil ang kabataan ng ating future leaders, ginagabayan natin sila sa kanilang mga adhikain at tinutulungan maging matapat at mahuhusay na mga pinuno ng probinsya.
Iilan lamang ito sa mga activities natin sa Kapitolyo na inoorganisa o di kay sinusuportahan ng Administrasyong Adjong. Tulad halimbawa ng 10-day summer sports clinic para sa ages 10 to 15 years old. Natuto at nahasa ang kanilang mga galing sa basketball, badminton, at karate. Suportado din po natin ang youth organization na Mailanaw Youth in Focus TV program at ang naidaos na NYC Philippine Youth Development Index. Sa pakikipagtulungan din sa local school board, local health board, at provincial nutrition council ay natapos natin ang mga sumusunod na mga programa. Isa sa mga mandato ng gobyerno natin ay ang siguraduhin na may departamento na handang sumaklolo sa mga panahon ng sakuna at kalamidad. Natural calamity man ito or man-made disaster ayon sa RA 10121. Kaya naman ang lokal na tanggapan ng Disaster Risk Reduction and Management o DRRMO ay hindi nag-aaksaya ng panahon para sa tuloy-tuloy na training, seminar na inoorganisa nito sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Sa tulong ni Governor Adjong, nasustentuhan ang pag-iikot ng DRRMO para mapaghusayan ang ating mga opisyal para sa disaster preparedness. Isa pang pagpapatunay sa pagpapahalaga ni Governor Adjong sa kaligtasan ng kanyang mga kababayan ay ang pagpupursige niyang 100% equipped tayo sa emergency materials, equipments, at aparatos para sa mabilisang pagresponde ng mga otoridad sa oras ng sakuna at kalamidad. Meron ding regular forecast advisory sa AM, FM, and local radio frequency. Prioridad ni Governor Adjong ang siguraduhin transparent ang kanyang mga transaksyon para sa matuwid na pamamahala. Hindi naman ito may pagkakaila sa 2 beses ng pagiging recipient ng Seal of Good Housekeeping ng Lanao del Sur. Patuloy pa rin ang pagpapanatili ng good financial housekeeping sa pamamagitan ng pagsumite ng year-end financial reports to the Auditor's Office, posting in conspicuous places of bids and awards, consolidated financial statements for the year 2013 with comparative figures for the year 2012. At hindi lamang yan, pinagtitibay din ni Governor Adjong ang tapat na pamamahala sa pamamagitan ng kanyang buong pagsuporta sa mga civil society organizations na nagsisilbing watchdogs ng ating gobyerno. Sa katunayan, noong July 3, 2014 ay nagkaroon ng first CSO dialogue with Governor Adjong, Army, PNP, line agencies, at LGUs at sinundan agad ito ng first official convergence meeting sa kagustuhan ng ating gobernador na gawing quarterly ang pagdinig sa mga issues and concerns ng ating mga kababayan, hindi lamang sa municipal level, kundi barangay level mismo. Maliban dito, tinutulungan din ni Governor Adjong ang mga Bangsamoro women sa Lanao del Sur sa pamamagitan ng pagpapatayo ng Provincial Women's Center na inisyal na binigyan ng 6.8 milyong pondo ng OPAP through ARM mula sa 8 million nitong allocation. Dinagdagan po ito ni Governor Adjong ng 7 million para sa manpower, amenities, MOOE, at capital outlay para mapabilis ang pagbuo sa center na magiging tanggapan ng ating Provincial Women Council na kamakailan lamang ay nag-organisa at nagkaroon ng officers noong September 3, 2014. Kasama na rin dito ang pagpapatibay sa pagiging makajos ng mga kababaihan sa Lanao del Sur, kaya naman tayo nagkaroon ng multaka sa Kapitolyo. Bukod sa pagiging makajos, ang pagiging makatao din ay napaka-importante sa isang mapayapang lalawigan. Kaya namang sinusuportahan ni Governor Adjong ang mga adhikain ng Regional Human Rights Commission in Lanao del Sur. Nakikipag-coordinate at cooperate ang province sa kanilang mga programa tulad halimbawa ng training nila ng Pangnalco-Cabnar Seminar at pag-launch nila ng kapihan sa RHRC na isang discussion venue for human rights matters. Pinaglaanan din sila ng opisyal na tanggapan sa Kapitolyo at binigyan rin ng pondo sa idinaos na on-the-spot poster slogan-making competitions at the Sangguniang Pandalawigan Conference Hall, fostering human rights in Lanao del Sur through visual arts. Sa usaping peace and order, hindi nagkukulang ang Administrasyong Adjong. Nagkakaroon ng periodic meeting with the Provincial Peace and Order Council, PNP, Brigade, and other peacekeeping force para sa pagpapanatili ng kaligtasan ng publiko, pagresolba ng mga rido at iba pa, ayon na rin sa Local Anti-Criminality Action Plan duly adopted by the Sangguniang Pandalawigan. Nagkaroon din ng Second Ranao Ulama Summit Conference noong August 24, 2014.
Isa sa mga pinag-usapan dito ay paano natin gagawing mas mapayapa at matagumpay ang ating malugod na pagtanggap sa nagkakaisang gobyerno ng Bangsamoro. Noong August 4, 2014, nagkaroon ng understanding ang Bangsamoro Development Agency at PLGU or Provincial Local Government Unit na maglagda ng Memorandum of Understanding and Collaboration para mapabilis ang implementasyon ng BDA objectives. Dahil isa rin sa matagal na naging suliranin ng Lanao del Sur ay ang pagkawala ng kuryente sa maraming mga munisipyo dito. Sinikap ni Governor Adjong na marisolba ito sa pamamagitan ng pakikipagtulungan sa mga mayors, kasama sina Secretary Mar Rojas, Secretary Petilla, Secretary Guzmin, Secretary Antonino, pati na ang taus-puso niyang pagsuporta sa Lasureco Task Force installed to resolve power crisis in Lanao del Sur. Sa environment management, nagpupursige tayo na pangalagaan ang ating likas na yaman na Lake Lanao. Maliban sa ating aktibong partisipasyon sa mga expert group meeting at international symposiums on resorting to heart, culture, and memory approach in integrated lake basin management noong March 5 to 10, 2013 sa ILEC or International Lake Environment Committee, maraming pagtitipon at konsultasyon na idinadaos na tinaluhan para magkaroon pa ng maraming kaalaman para pagyamanin ang Lake Lanao. At dahil hinirang na Class A ang official classification ng Lake Lanao, inaasahang magkakaroon ng development opportunities sa mga komunidad na kapalibot sa shoreline nito. Iilan lamang ito sa mga proyekto ni Governor Adjong simula noong 2013 na kasalukuyang pinapatupad o ipapatupad hanggang 2016. Sa turismo, ayon sa 7-point agenda ni Governor Adjong, the lead and execute concepts for tourism, maliban sa quarterly publication ng official newsletter ng provincial government na Achiever kung saan naka-feature din ang tourist attraction sa Lanao del Sur, ay may bago ding TV program na tinatawag na Lakbay Lanao del Sur. Dito makikita ang magaganda at pinagmamalaking tourist spots sa probinsya tulad ng Piagapo, Taraka, Watu Balindong, Binidayan, Ganasi, Bacolod Calawi at iba pa. Hindi mawawala sa ating prioridad ang siguraduhing patuloy ang pag-angat ng kabuhayan sa Lanao del Sur. Naisasagawa ito sa pamamagitan ng TLDC training programs. Nagbabahagi sila ng trainings o pagsasanay sa carpentry, baking, cooking, at dressmaking. Mga kumikitang kabuhayan na pwedeng maging puhunan sa masaganang bukas. Sa maikling panahon pa lang ay naibahagi natin ang marami pang mga reforma sa Lanao del Sur at ito ay pinagpapatuloy pa natin sa mga nalalabing mga buwan at isang taon na panunungkulan ni Governor Adjong. In time also for a transition to a strong Bangsamoro government para po sa masagana at mapayapang Lanao del Sur. At dyan po nagtatapos ang ating latest updates for September and this month. Muli po, ako ay inyong samahan dito lamang sa Capital Updates, same time, Wednesday 7:30 a.m. and 7:30 p.m. only here in Lanao TV 13. Sa ngalan po ng ating gobernador na si Honorable Mamintal Bombet Alonto Adyong Jr., ako po ang inyong lingkod, Lady Hanifa R. Mindalano, ang inyong Provincial Information Officer. Magandang araw sa lahat. الله ترعى كلمة طيبة صدقة تبسمك لأخيك صدقة كل معروف صدقة قلب بين يدي قلب لله كل قلب